Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na down with evidence. Tapakas daw si Lalay. Nako, pupunta ng abroad at doon mag-healing or may kinatatakutan si Lalay. Sino ba itong Lalay na pinag-uusap-usapan natin? Meron kasing insider, ang famous na vlogger ba, na si Dean Chase. May taga-report kay Dean Chase kung ano ang ginagawa ni Lalay Gwen. Oo mga kabibig, may taga-report. Tapos, itong taga-report ay nagsasabi na hysterical daw si Lalay. Hindi niya matanggap na natalo siya ni Pambari 4. As in super duper down, hysterical, sumigaw, umiyak, na hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. I don't know, baka tinawagan niya si BBM or humingi ng tulong kay BBM na kung pwede may mga hukos-pokos, ay ewan ko kay Lalay. Uy, basta si Lalay mga kabibig, grabe talaga, hindi makontrol ang kanyang galit na parang gustong manakit. Nako mga kabibig, kaya nga, itong sa interview ni Pam Bariccuatro at Karen Davila, itong si Karen kasi, yan, mahilig talaga itong paepal si Karen. Well, knowing mga nasa media, gusto talagang kunin ang reaksyon ng isang Pam Bariccuatro, kunin kung ano ba talaga ang ugali ni Pam Bariccuatro, kung totoo ba siya sa sarili or baka ginamit lang ni Pam Bariccuatro ang mga Duterte, nilampaso, nasupalpal ni Pam Bariccuatro si Karen Davila. At talagang Pam Bariccuatro is spitting facts sa mukha ni Karen Davila. Kaya parang wala nang imik si Karen Davila sa nangyayari. Kasi Pam Bariccuatro is describing herself as ang strategiya ni Pangulong Duterte noon. Kasi si Pam Bariccuatro tumatakbo na walang tawag dito, walang supporters, I mean walang mayor, walang vice mayor, walang congressman na sumusuporta sa kanya. Meron man, konti-konti lang, and they're not very vocal. Kaya sabi ni Pambari 4 na parang kung ano ang pinagdaanan ni Pangulong Duterte nung tumakbong presidente, yun ang pinaramdam sa kanya. At nagpasalamat si Pambari 4 sa lahat ng mga supporters na binigyan siya ng chance, and specifically kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay VP Sara. Talagang ang hinahawakan lang ni Pambari 4 the time yung sinabi ni Tata Digong na make Cebu alive again. Ikaw ang pag-asa ng Cebuano. Kaya sabi ni Pambari 4, yung pagkapanalo niya, hindi ito dahil sa mga politiko na dami-daming politiko na sumusuport sa kanya, kundi dahil kay Pangulong Duterte, kay VP Sara sa PDP Laban, at sa mga Pilipinong Cebuano. Kaya sabi nga ni Pambari 4 nga, si Pambari 4 ang governor ng masang Pilipino. At ito na, kumusta na pala si Lalay? May nabasa akong post ni Den Chase. Ang sabi, share ko sa inyo, baka sabihin niyo naman gawa-gawa ko to. Nabasa ko ito kabibig na marami ang mga taong ano ba, kung kumusta na si Lalay, ito kabibig. Si Den Chase yan ha, mainit-init pa. But fly to where? So aalis si Lalay. Agoy, parang may tinatakasan ha. If this is true, be on the lookout for international flights. So ito yung conversation ni Dean Chase at ang kanyang mga mata sa Kapitolyo or sa mata ni Wakwak. Yeah. Ma, kumusta? What's the tea? Silent night man lagi. So, matahimik daw, walang kibo, wala man lang pa-concede si Governor Gwen Garcia. Ito naman ang reply ng kanyang mga reliable sources. Sir, nag-hysterical man oy. So, nag-hysterical talaga si Gwen. Nag-hyperventilate. Hala, mahirapang huminga. Talagang, baka isinugod ito sa hospital, no? According to Blanc, one of the few na lang jud siya na habilin anang wakwak, sir. So, parang iniwan na si Gwen Garcia sa mga sumuporta sa kanya. Nag-hysterical, nag-hyperventilate.
sumisigaw, hindi matanggap kung ano ang nangyari, natalunan siya. Hoy, so wala na ka sa team ni Waxter? Kevster, oy, I'm free, ha ha ha. Hala, umalis. Daan ko pa, nitawag man sad si Blank nako, sakto jud di ay. So sir, naa pa, nagsige og singgit na i-book na daw ang iyang flight. Hala, flight? Ayay, tawag biso. Hala, palagi daw sumisigaw si Waki Waki na i-book yun ang flight ko, i-book yun ang flight ko. Nako, bakit kaya siya magbo-book ng flight? 'Di ba? Para, ano ba, para maybe, para tawag dito, maka-move on, mag-reflect, magmangilay-nilay, para ano ba, masakit kasi ang nangyari. Kasi the Governor Gwen Garcia is expecting niya mananalo siya. Kasi ang dami kayang tumutulong sa kanya, si BBM, 20 pesos na ang bigas, baka effective na ang mga Cebuano ay kakakatin ito pero hindi talaga. 'Di ba? Ano pa, pinuntahan siya ni BBM, sinamahan sa isang kampanya, pero hindi pa rin effective. Kaya, ano nangyari? Hysterical si Madam, nag-hyperventilate. Yan ang ating nabasa, kabibig, ha. Yan ang ating na chika galing, yun, kita yun naman, diba? Basa yun naman. Bisaya yan, pero pwede kong interpret sa inyo. Nag-hysterical, nag-hyperventilate, tapos sumisigaw na i-book yun na ako ng flight, i-book yun na ako ng flight. So yun, kabibig. Yun ang nangyari. O kaya pala, there's something, di ba? So, bakit kaya gusto niya mag-book ng flight? Anong meron? Anong kinatatakutan ni Madam? Hay nako. Ito ang isa ba? Ito daw ang mga rason kung bakit si Gwen Garcia natalo. Una, the Duterte effect. Totoo. Nung itinaas ni Pangulong Duterte ang kamay ni Pambari 4, that's the sign. Yun na yun. Ang Cebu is a Duterte province. Lahat ng maybe konti lang. Pero mostly dito, supporters ng Duterte. Sara's impeachment, the tipping point. Marami ang nasaktan sa ginawa ng Kongreso kay VP Sara. At ang mga close ni Gwen Garcia ay pumirma, lalo na yung manugang niya. Hindi, apektado pa rin si Gwen Garcia. The Dumanhog disaster. Yung kinuha ni Gwen Garcia yung microphone sa Dumanhog at nagsasabi siya na 100% ay susuportahan niya si BBM. That's the sign na iniwanan na siya ng mga Cebuano. Tapos, itong kapatid ni Gwen Garcia, si Byron, na sinabihan niya mga oplok. Inatak niya ang mga Duterte supporters, sinabihan niyang oplok. Big mistake. Yun, kabibig. An oplok is become a word sa mga Cebuano na what? Tinawag tayong oplok? Mga DDS, tinawag na oplok ng sino na Byron? Yun, kabibig. Yun ang nangyari. Kaya medyo ang daming factors talaga na maging rason kung bakit tagilid si Governor Gwen Garcia. Naku po. Ito ha. Ito din ang one of the evidences na kinote ni Pambari 4 at talagang pinamukha ni Karen Davila na, hey Karen Davila, kahit sabihin mo na na tawag dito, sabihin ko sa mukha mo na ang Cebu is a Duterte place. Ito na ha. Ito yung interview niya kay Pambari 4. Well, the Visayas voted the Visayas voted Duterte. Yes. I saw the numbers. The top 5 senators are all Duterte. Correct. Top 5 pa lang yan ha. All Duterte senators. Kasi ang Cebu, planong mag-black voting eh. 'Di ba? Yung pamilya ko, black voting ng PDP Laban. Shock nga ang mga Cebuano kung bakit dalawa lang
sa original PDP Laban ang nakapasok. Well, in fact, binablock vote nila ang PDP Laban. Kulang pa ba yung botos ng mga Cebuano? Give me the sentiment of Cebu Province. Bakit mga Duterte ang Cebu Province? First and foremost, Bisaya kami. First and foremost, naintindihan namin ang mga Duterte. First and foremost, nakikita namin kung ano ang nagawa ni Tatay Digong. And mostly, safe kami nung panahon ng Tatay Digong. Ano ba nangyari? Nanalo rin naman si BBM doon. Yeah. I think Nanalo si BBM kasi dinala siya ni Sara Duterte. Kung si BBM lang ang tumakbo at walang Duterte, nako, bagsak yan. something happened, for the past 3 years now. People realize na their lives were better off when it was during the Duterte administration. Correct. But actually, 2022, rin naman Duterte pa rin yung mga Cebuanos. Nag-unit team. Kaya Nabudol lang kami, ang mga Cebuanos. Maraming nabudol, 'di ba? Hindi lang mga Cebuanos, maraming nabudol. 'Di ba? Binoto namin si BBM dahil kay Sara Duterte. At gamit ni BBM si Sara Duterte that time. went for BBM, it's because of Inday Sara. In the same manner that I worked with PFP because nag-unit team because of Inday Sara. Oo. All right. And so what you're saying essentially, because Mindanao, well, that's expected, went Duterte in a Senate race, but I think Visayas was a surprise to many in Luzon when we saw the data. Ay, huwag ka na ma-surprise, Karen. Noon pa, Duterte ang Visayas. Huwag ka nang ma-surprise kasi akala mo ang Visayas ay susunod sa Manila or sa Luzon. No. Independent kami, Karen. At kitang-kita namin kung ano ang nangyari sa Pilipinas ngayon. And we need Duterte. In order na maibalik yung namimiss namin na kapayapaan sa aming lugar, na ang tanging nakagawa ng yan ay si Pangulong Duterte, wish namin na manalo ang Duterte. So is the Duterte stronghold in Cebu and the Visayas? How would you describe it? The data would show from the last elections that nanalo yung Duterte dito. Yeah, nanalo yung Duterte dito sa Cebu. So it shows that talaga yung Cebu, it's still a Duterte country. Oh. So I agree. Cebu is a Duterte country. I want to ask you, Pam, what do you make of these corruption allegations against Vice President Duterte? I mean, you were from the private sector. Sige, ito ha. Mga Cebuano, kung ano, gusto mong malaman, Karen, kung ano ang sentimiento ng mga Cebuano tungkol sa confidential funds ni BP Sara? Obvious naman na gusto nilang pababain si BP Sara. Obvious naman na this is politically motivated. Obvious naman, Karen, na may gustong maging presidente. May gustong patasikin si BP Sara para sa 2028 hindi na siya makatakbo at sila na ang maghari-hari. At alam niya ng mga Cebuano. We know that in corporate, you have to be transparent. Diba? Corporations will not tolerate any form of corruption. And I believe hindi ka naman politiko talaga. Yeah. Corporate ang background yung mag-asawa. You're a vice president that does not want to answer how she spent her confidential funds. So ang tanong, how could you support that when you have a Sampalin mo nga ito. Pam, sagutin mo nga ito ng todo-todo. different set of values? It's nothing to do with the values, Karen, no? Agoy. It's nothing to do with values, Karen. Naku, si Karen talaga. Something to do also with yung iba naman na mga officials, hindi naman talaga din sila nag-declare because it's a confidential funds, no? So we cannot propel her also to Correct. to talk about it kasi after all, it's a confidential fund. So I don't know why people are focusing only on her. When there are also other officials in the same situation as her. Pero siya lang talaga yung na-highlight. And somehow it's also unfair. Tama. Siya lang na-highlight. Si BBM nga, question ba yung confidential funds ni BBM?
Ay, nako kabibig. So, yun na kabibig ha. Totoo kaya itong si Lalay, Tatakas? Nako. Nag-concede na ba si Lalay? Nagsalita na ba si Lalay? Tanggap na ba ni Lalay na talo siya? May statement na ba si Lalay na moving forward, moving on? At ano ang nangyari sa suspension, sa proclamation ni Pampari 4 na inihain ni Lalay? Maghintay tayo mga kabibig sa mga updates. Yun lang po mga kabibig ang ating latest libag-libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!